Alright. Woo. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Yun. Long time no see mga kababayan. At hindi ko alam kung naririnig nyo yung ulan ha. Naririnig nyo ba? Dahil sobrang lakas ng ulan ngayon, mag-iingat po kayong lahat dahil bumabaha na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Wala eh. Nasaan na ba yung flood control project na yan? Hanggang ngayon, hinahanap natin yan. Noong nakaraang SONA pa yan ha. Magsosona na lang, wala pa tayong nararamdaman na flood control project. Ang saya-saya talaga. At marami tayong may init na balita ngayon, especially itong si Hontiveros, nagpa-presko na, naku po. Ito na naman siya. Si ate girl na mahilig magbasa ng kanyang speech. Pansinin nyo ba? Lagi yan siya. May banta siya dito sa bukod kay may banta na siya dito kay, hindi naman pagbabanta. Kumbaga, sabi niya nga, pinagdadasal niya daw yan eh. Sino ba nakapanood dito ng press con niya? May mga siyang, alam mo, pwede naman yung yung ebidensya na yan. Kung talaga namang wala kang tinatago, di dapat sa korte mo yan ipresenta. Excuse me po. Diba? Sa korte na dapat yan. Kasi nga, siyempre, pa-famous to si ate. Tapos tinanong siya ng isang media doon na tama ba? Naiisip mo ba na ginagawa to para pabagsakin ka para sa 2028 presidential election? Pang yung sagot ni ate, pang miss you eh. Hindi ko muna iniisip yan pero focus muna ako dito sa Wow, kala mo talaga tunay. Anyway, panoorin natin tong press con niya. Tiis-tiisan nyo lang ang kadramahan nitong babaeng to. At may banta siya sa mga ewan ko kung kanino niya sinasabi yan. Yung parang nagpapakalat nitong nitong video ni alias Rene. Ito muna, pag-usapan muna natin yan tuloy-tuloy. At bago ang lahat, please subscribe to my channel at huwag mong kalimutan mag-like and mag-share. Okay po ba? Sige na, bago tayo mag-umpisa, subscribe muna. Subscribe muna, subscribe. Okay, pasensya na kung di tayo nakapag-vlog ng ilang araw. Ilang araw lang ba yun? 2 araw lang naman. Kasi pag Sabado at Linggo hindi tayo nag-vlog ha. Okay na ba? Nakasubscribe na? Ay, parang hindi pa eh. Sige. Umpisa na natin to mga kababayan, mga pare. At para makita natin kung gaano kalupit si Senator Hontiveros sa pagdadrama. Ay, wait lang. Iba pala yan. Ito pala. Si Michael Maurilio o alias Rene. Tignan nyo. Una-una pa lang, nakadepende na siya doon sa kanya binabasa. Ay, syempre naman, napaghandaan na yan eh. Mula na rin sa sarili niyang bibig, okay, siya basa. ay tumestigo noon sa pagdinig ng Senate Committee on Women sa mga aligasyon ng seryosong krimen laban kay Apollo Kibuloy. Doon pa lang sa seryosong krimen, talaga naman dinidiin niya talaga si Pastor eh. Alam mo kasi ate, napaghahalataan ka, dinidiin mo. Talagang kung meron kang talaga namang puso doon sa mga kababaihan, bakit yung ibang nare-rape hindi mo pinapansin? Bakit yung ibang mga bagay-bagay na maliliit hindi mo pinapansin? Dapat meron kang programa dyan. Kung talagang
meron kang puso sa mga kabataan, sa mga kababaihan, pero hindi eh. Yung issue na nga lang ng PhilHealth. O kung meron ka talagang puso sa mga yon, nakakapagtaka. Bakit itong si Pastor Kibuloy lang ang inaatupag mo? Asa na yung mga, yung mga hearing nyo doon kay Senior Aguila? Asa na yon? May mga drama ka din doon eh. Hindi ko naman pinagtatanggol si Senior Aguila. Wala tayong pakialam doon. Pero nasa na yon? After mo mag-hearing, nasa na? Wala na kaming balita. O ngayon, talaga namang mo. Yung isang issue nga dyan sa doon sa mga admin ng admin ba yun? Basta na-dismiss na yung isang issue dyan sa KOJC. Sa US to O ngayon, dito. Sige. At sa KOJC. Yung video niya, hindi lamang fake news. Ito ay malinaw na witness tampering. Hindi lang daw fake news, witness tampering pa daw. Siya ang witness Hindi ko alam kung paano kasi siya ang Siya mismo ang nagsalita. Witness siya. Witness mo siya. 'Di ba? Siya lang mismo Kung gusto mo talagang asikasuhin yan, dapat inasikaso mo na. Bakit presscon ka lang ng presscon at hindi mo ipatawag sa Senado para doon kayo mag-usap? Kasi doon mo naman siya unang dinala 'Di ba? Hindi natin 'to sinasabi na itong si alias Rene, totoo yung sinasabi niya. Hindi naman sa ganon. Pero, may point At hindi lang, si alias Rene ang nagsasabi nito na may tanim witness, na kinuha siyang witness at binayaran. Ito rin si Attorney Topacio nagsalita patungkol dyan. Hindi na tayo bago dyan kasi itong si Risa Hontiveros, alam naman natin to na ganyan ang pattern niya. Mahilig to magtanim ng witness. Paano mo yun? Paano mo i-debunk yung sinabi ni Attorney Topacio? Bukod pa sa harassment sa mga biktima at testigo ng napakalaking kasong ito at sa aking staff, Michael's video, which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal... Kaya niya kayang magsalita ng walang binabasa, no? Okay naman yan. Okay naman niya may binabasa. Pero parang doon na siya nakadepende. Parang, nag-iingat kang sasabihin mo? O nakasulat na dyan yung mga dapat mong sabihin? Dahil nga may lumalabas-labas na balita, ang talagang pinaka parang nito, yung abogado niya. Ang magaling dito yung abogado niya. Yung legal team niya. Yung babae na pinakita din ni Information of my staff presents a clear and present danger to people's safety. Di ba mahilig ka namang magpatawag dyan sa Senate? Ba't hindi mo ipatawag nga? Patawag mo na. The witnesses and the victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Quiboloy and the KOJC, now feel even more threatened after their names were revealed. Ang weird lang kasi, no? Kasi kaming mga... Hindi naman kami member ng KOJC, ang Banateros. Hindi naman Pero once na nandiyan kami at pumapasok kami sa SMNI, nakikita namin kung gaano ka babait tong mga taga KOJC. Nakakapagtaka yung sinasabi nito ni ni Hontiveros Try nyo kasing pwede naman kayong dun pwede naman kayong pumunta
For example, manonood kayo ng Banateros. Hindi ko naman sinabing pumunta kayo lahat Hindi Example lang naman to na para makita nyo, ma-experience nyo yung mga yung mga tao doon kung gaano kababait. Para ma-experience nyo, pag dasok mo pa lang, babatiin ka na. Pag nakita ka, magandang gabi po, ganun. Ano pong kailangan nila? Gusto nyo po ba ng kape? Ganun Ganon kasi sila kababait. Hindi yan yung sabihin mo na porket mas mataas sila sa'yo, dadaragin ka na nila. Hindi ganon. Kasi sa mga ibang company, ganyan porket mataas sila, porket bago ka, dadaragin ka na. Hindi sila ganon. Kumbaga, ano pa nga sila mas masasabi mo na pag alam nilang mahina ka pa o pag alam nilang hindi mo pa kaya o nahihirapan ka, mas ano pa nga sila tutulungan ka nila Hindi sila nagsasalita ng wala ka naman pala Ang angas-angas mo Tapos ngayon hindi ka. Walang ganon. Sila pag nagsalita, sir, okay lang yan. Bawi tayo next time. Ganon Okay lang yan, sir. Nagkakaganyan talaga. May mga part talaga na nagkakaroon ng problema. Meron talagang pagkakataon na lutang tayo. Ganon. Ganon. Hindi ka nila ida-down. Kasi alam nyo, may mga part kasi tayo na especially ako nung unang pasok ko dyan. Syempre, wala akong kaalam-alam Oo, pati yung mga batikan nilang mga mga anchor diyan. Alam nyo, ang babait niya mga yan. Pag sabi ko nga, sablay ako dun, sir, sa Hindi ko kasi na ng maayos. Kasi sa nabubulol ako diyan pag binabasa ko sa teleprompter kasi maraming ilaw. Malabo pa yung mata ko. So nabubulol ako diyan. Kasi sabi ko sir, sir, na bulol ako dun. Okay lang yan, sir. Nagkakataon talagang ganyan. Meron talagang pagkakataon na ganyan. Kami rin naman nagkakaganyan hindi lang halata kasi nga matagal na naming ginagawa to. Kaya alam namin kung paano So yun, yung mga bagay na ganun, malaking bagay yun. Alam mo, sa iba-iba yan. Naku. Ang yabang mo pala wala ka naman pala babat. Ba? Kaya masasabi ko na medyo kalokohan tong yung sinasabi ni Risa Ontiveros na ang KOJC may mga bagay na yung nananakit. Ano ba yun? Nananampal daw ng totoo ba? Parang hindi naman. Alam mo, ang babait ng mga tao dyan pag kaya nga kami nananaba Oo, alam mo ba, parang dyan. Yung, alam mo yung, parang gusto ka nilang pakainin ng pakainin. Ewan ko kasi, kaya tuloy ang taba na namin. Oo, kasi sila pag alokin ka, kain na po tayo, sir. Hindi, kakarating mo pa lang, kain na po, sir. Hindi naman ako rereklamo Masaya nga Kaya lang, mananaba ka talaga kasi nga sila, pagdating sa pagkain, hindi sila madamot sa ganyan. Hindi sila madamot sa mga bagay-bagay. Pag may kailangan ka ng tulong, pag kailangan mo ng tulong, bigay sila kagad, sir, baka pwede nating halimbawa, may balita kami na may balita kasi na nakaredy na dyan sa sa programa namin sa Banateros So nakaredy lang yun. Pero pag sinabi namin na pwede po ba natin pag-usapan tong ganito? Okay sila lagi. Hindi sila yung ay wag sir, ito na yung pag-usapan natin kasi ito yung nakalagay na dito. Walang ganun. Kaya magtataka ka dito sa sinasabi ni yung Tiberos na naku, mga KOJC nananakit yung mga yan. Karumal, dumal. Kasi makikita mo paano kung ang leader talagang nakikita ng mga member yung leader ganun, maangas, mayabang o nananakit, malamang mahahawa din sila. At hindi lalago ng ganyan yung kalaki ang KOJC kung ganun si Pastor. Naiisip nyo ba yon? Kaya nga depende yan sa leader Kung ang leader mo maayos, talagang maayos din yung nasa baba. Magre-reflect kasi yan. Ganun lang kasimple. Ano ba, Ontiveros? Some of my staff
have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Marami ka ng ginawang ganyan. Marami ka ng tanim, witness. Di umano. Dati pa yan. Dati po pang ginagawa yan. Sabi ni Attorney Topacio, hindi ako nagsabi ha. Si Attorney Topacio ang nagsabi na marami ka ng ginagawang ganyan. Marami, paulit-ulit yung pattern mo na ganyan. Tanim witness. Tas, biruin mo, galit na galit to sa mga Duterte. So, kitang-kita natin talagang idadamay si Pangulong Duterte, si VP Sara, si Senator Bongo, tsaka si Senator Bato. Yun na yun. Galit ka sa mga Duterte kaya ganyang gagawin mo. At ito pa, kung talagang KOJ silang at si Pastor ang target mo, bakit idadamay mo pa yung mga Duterte? Di ba? At yung mga kaalyado ni Duterte. Talagang isa lang ang mo, puntirya mo. Ang mga Duterte talaga. Ang kapal nga ng mukha mo eh. Kung hindi ako nagkakamali, in-endorse to ni VP Sara, di ba? Kasi ngayon ganyan. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Senado. Hindi naman tinatakot. Tinakot ba yun? Yung yung part mo dyan, kasi nag-iiyak si si alias Rene. Baka doon natakot. O kaya baka natakot, kaya lumantad. Ano sa palagay nyo? Baka natakot si alias Rene, kaya siya lumantad. Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, ayan na. You have crossed a line. Oh. Sobra na kayo. Sobra ka na din. Sobra ka na din. Kasi kung totoo to, sobra-sobra ka na. Paano pa yung mga Paano pa yung mga noon na may mga witnesses ka pagdating dyan sa Senate hearing, meron ka mga witnesses na nakukuha, yun kaya totoo. Baka sobra ka na rin. 'Di ba, madam? Ay, uulitin ko, si Attorney Topacio ang nagsabi na gawain mo daw to. Okay? Dahil doon, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video. Nako. And those systematically circulating it in their disinformation networks. Nako, sino kaya yan? Sino kaya? Sino ba naglabas niyan? Naglabas ba niyan? GMA? Sino ba? Teka nga. Sino kaya naglabas ng mga to? TV Patrol. Ano pa ba? Teka, tingnan natin ha. Saksi. Sino pa? 24 oras. Remate. Ano pa ba? Sino pa ba mga naglabas? GMA. ABS. May TV5 pa yata dito kung hindi ako nagkakamali. Ano tong isa? Brigada. Tama ba? Brigada nga. Okay. Ayan mga naglabas Lagot daw kayo. This is only step 1, and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints. Para sa mga testigo at biktima, at para sa Senado, maniningil kami. Hindi kasi
Lagi niyang inaano yung Senado, 'di ba? Pati patungkol diyan sa impeachment. Ang Senado po ay nag-aano na patungkol dito sa impeachment, ganyan. Ano, hindi nagaganto ang Senado, ganyan-ganyan siya. Lagi niyang Senado, lagi siyang sa Senado. Eh yung boto nga doon sa impeachment, lima lang sila. Pagtaas niya ng kamay, paglingon niya, 5 lang sila. Oh, ano yung Senado doon? Majority ka, ate? Marami kang tropa? 18 kung hindi ako nagkakamali, 18 ang bumoto na anti-impeachment o hindi na dapat ituloy ang impeachment na yan. Oh, tapos 5 lang kayo nandun. Te naman, wag ka namang masyado ka naman tanga. Lagi mong inaano yung Senado. Okay, sa Senado. O sige, ganito na lang gawin natin. Ipatawag mo yan si alias Rene at maglabasan kayo ng ebidensya. Okay? O, dyan sa Senado din. Oh. Okay, sige. Mukhang hindi naman natatakot yung alias rin eh. O di, sige. Labanan kayo ng ebidensya. Total, sa Senado ka ng Senado eh. Hayaan mo te, hanggang ka na lang. Hanggang 2028 ka na lang. Hindi ka na makakabalik dyan. Bagay, hindi natin alam. Hindi natin sure. Kasi nga naman, kung nandyan pa yan si Garcia, baka mabalik pa to. Kasi may plano nga to sa 20... bagay, pag tumakbo siya ng presidente sa 2028, yari talaga siya doon. Kaya nga gusto nyo ma-impeach si BP Sara para kayo na ang makinabang. Justisya. Now, last week, I promised na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Eto daw yung ebidensya pa lang nila, ha? Ebidensya na patunay na nagsisinungaling daw si alias Rene. Okay? Michael, ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. May offer. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon..." Pananakit? ...ng lakas ng Nakita ba dyan? Parang hindi naman. ...loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako. Close quote. Bakit hindi yung pinakita lahat? Taliwas yan sa sinasabi niyang Ano to? 2020... Close quote. Rin po akong worker ni Pastor. Emailed my office. Resibo. Noong December 14, 2023. Okay, December 14, 2023. Di ba may unang sinabi si alias Rene na kinausap daw siya. Na-i-email daw to yung ni Ontiveros. Tapos kinausap, ang una daw sinabi niya, sige, ganto. Ngayon, sabihin mo, ganyan. May parang meron pang silang usapan bago niya ito i-send ulit. Bago siya mag-send ulit nung email para dito sa kay Risa Ontiveros nga na para magmukha siyang, alam mo yon, na inabuso. Pero yung unang email niya daw, ang unang email niya daw, wala daw siyang sinabing pananakit. Wala daw pananakit si Pastor. Okay? Sige. He emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Pansinin nyo to medyo medyo maganda na yung pagkakaano Pang-aabuso /
Pananakit. Ewan ko Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako, close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Okay. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Dalawang di ba una 14, tapos sunod 15. Kung may offer nga naman kayo, syempre kukulitin talaga kayo. Nasaan Di umano. ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, minsan po nagvi-visit doon si former Palabang hapon, hello po. Tapos yun. Gumawa po ako ng final guide through hindi ko naman siya babasahin sa hearing para hindi lang ako mawala. Hindi ko kasi mapigilang umiyak pag kinikwento ko na. Okay, yun daw yun. So, hindi daw siya mapigilang umiyak pag kinikwento niya na. Pero nung sabi niya doon sa video niya, yung huling video ni alias Rene, naiiyak daw siya dahil yun daw ang parang sinasabi daw na hindi naman ginawa yun sa akin. Okay? Gumawa lang daw siya ng guide. Pero napansin nyo ba na yung pagsasalita niya doon sa kanyang sariling video, wala siyang guide. 'Di ba? Kung personal mong na-experience yung mga sasabihin mo, bakit kailangan mo ng guide? 'Di ba? Bakit kailangan mo ng, for example, ng sulat na babasahin? 'Di ba? Doon nga sa video niya na yung dinidebunk niya nga yung sinasabi niya nga na pinilit lang ako, binabayaran ako, kaya ako sinabi yan, okay. Wala siyang video, wala siyang doon, papel, o wala siyang binabasang guide. Pero doon sa Senate hearing, meron. Doon pa lang makikita mo na alin doon. Hindi ko naman sinasabing totoo nga yung sinasabi niya, ha? Okay? Makikita mo lang yung diferensya kung sino nagsasabi ng totoo. O sinasabi niya ba na based on experience niya? Kasi kung na-experience niya yung ginawa ni pastor di umano sa kanila, na inaabuso sila, sinasaktan, dapat hindi niya na kailangan magbasa ng ng papel, 'di ba? Tama ba ako? Hindi mo na kailangan kasi na-experience mo nga sa sarili mo Alam mo 'yan, ikukwento mo 'yan. Ngayon, ito naman yung pagdating dun sa video niya na inilabas niya, na-experience niya sa sarili niya rin. Ngayon, wala siyang binabasa. Okay? Sige. Tuloy. Sinulat niya, quote, minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Kaya nga, sabi nga niya, inutusan nyo daw siya, di umano, na gumawa ng statement at idawit yang mga Duterte. Plus, may ad pa daw po yun.
na 500,000. Okay? Again, walang pumilit. Kasi nga, walang pumili dahil sulat lang yan. At may offer kayo. Di umano. Diba? Meron nga eh. Hindi naman natin sinasabi, kailangan nyo pa bang pilitin? Bigyan nyo ng pera eh. Binigyan nyo ng pera eh. Siyempre gagawa yan ng paraan. Ano ba? Nabayaran nga eh. Ang sabi niya nga, nagtatao, nagipit ako, kaya ako kinuha yung pera. Pero ngayon, nagsasalita na ako dahil hindi kaya ng konsensya ko. Ganon. Ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. Totoo ka ba dyan, madam? Sana totoo, ha? Sana totoo. Wala daw nag-ano sa kanya, kumausap, ganyan-ganyan. Siya lang daw nag-ano. Maganda i-ano, no? Maganda, ewan ko kung saan kaya pinadala yung pera? Through cash ba? O through, di ko alam, GCash, bank, parang ganun eh. Maganda sana kung merong bank statement, no? O kaya, merong usapan na ipapadala ko sa'yo yung pera o eto yung bayad ko sa'yo dun sa Maganda merong ganun, no? Ano sa palagay nyo? Yung, halimbawa yung conversation na, sige, bibigay na namin yung pera sa'yo, punta ka dito sa ganun. Ganun sana, oh. Kung meron ka nun, alias rin kung nanonood ka man, ilabas mo kaya. Kasi dun pa lang tapos na eh. Ilabas mo na, okay, meron akong meron po akong conversation namin na pinapapunta po ako para bayaran. Yun. Ang ganda nun. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, ayan na. I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him one. Ayan yung alam nyo kasi, kung sa office, kung dun siya sa office, for example, yung sa legal team nito ni Ontiveros, sa mga kilala niya, kung dun siya nag-chat sa official, masasabi natin na parang, halimbawa, messenger, dun siya nag-chat. Medyo babarahin nila yun kasi alam nyo kung bakit, mahuhuli sila babarahin nila na wag ka dito, parang hindi kami nagbibigay niyan, tapos i-chat doon sa, for example, Viber. Wag ka doon mag-chat. Dito ka lang mag-chat. Okay? Naisip ko lang to pwede naman to Kumbaga, wag ka dito mag-chat kasi nga official yung na yun. Official yung page na yun o yung messenger na yun. Dito ka mag-chat sa namin para bayaran ka. Ganon. Lang, naiisip ko lang po yun, ha? Million pesos? That is a lie. And he knows it. Talaga? Ito sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Kasi, ewan ko kung maniniwala kayo dito kay Ontiveros, kasi lagi tong ganito Oo, lagi tong lagi siyang ganyan mag-style, ganyan yung salita niya. Alam mo yun, parang puro drama. Puro drama Yung alam mo yung hindi mo maramdaman yung sinseridad sa sinasabi niya, kung totoo pa ba. Kasi unang-una binabasa niya. Tapos, puro drama yung atake. Ano to, te? Wala akong kondominium na pagmamay-ari.
Wala, oo, hindi nakapangalan sa'yo, oo. Ano ba? Alam na wag tayong magtanga-tangahan. May mga public official tayo, meron tayong mga na meron silang properties na hindi nakapangalan sa kanila. Alam natin yan. Alam namin yan, ma'am. Ano ba? Oo. Kasi sisilipin yan eh. Alam namin yan. Ano ba? Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society. Dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte year. Bakit kaya? Kasi pag halimbawa ako, 'di ba, kunyari ako si Hontiveros. Hindi mali yung sinasabi niya na tumira siya doon sa akin kasi wala naman akong kondo. Wala naman akong ganun eh. Wala naman akong Tapos nililipat namin siya sa iba't iba kasi sabi niya kailangan niya ng safety. Ganun. Yung alam mo yon, yung parang galing talaga sa iyo yung pagsasalita mo, yung sinasabi mo, hindi doon galing sa papel. 'Di ba experience mo yan, te? Experience mo yan? Bakit hindi mo alam? Bakit nagbabasa ka na nagbabasa? Para saan? Lahat na lang ng mo, puro basa eh. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Naku, ayan na naman. Naka-freeze nga yung account eh. Di ba? Paano magbabayad pala? Di ba? Paano magbabayad? Naka-freeze nga. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o bumawi sa hearing. Ayun. O magsabi ng totoo, muntik na siya. Para mag-recant o bumawi. O magsabi ng totoo, 'di ba? Ako, pakinggan nyo ha. O magbumawi, o magbumawi, o magbumawi. Di naman pwede, 'di ba? O magsabi ng totoo. Ano pwedeng isunod mo dun sa o magsabi ng totoo, o magbumawi? Parang hindi naman magbumawi. O magbaliktad, ganon? Kilala sa KOJC. Asan kaya yung yung conversation na sinasabi nito ni Risa Hontiveros na nakakausap niya daw yung mga member ng KOJC na bumaliktad daw. Sana meron sila, no? JC para mag-recant o bumawi sa magsabi ng totoo. O mag-recant o magsabi ng totoo. Hearing. Sumbong niya, quote, mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado, close quote. Naku. Asan kaya yan? Sana lumabas, no? Kasi kung nagsisinungaling to si alias Rene, dapat pabulaanan nyo yung mga sinabi niya. Pakita mo yung mga sinasabi mo na talagang may nakausap siya. O meron siyang, for example, na chat message kasi nagsumbong nga eh. Nagsumbong siya sa inyo. Dapat meron kayong ebidensya. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. Oy! Oy! Alam mo, te, hindi mo pwedeng sabihin
na nanggaling sa'yo kasi ikaw yung inaakusahan eh. Na magsabi ka na, sila nagbabayad. Diba? Dapat ipakita mo kung sino yung KOJC member na yan o masasabi natin na yung sinasabi ni alias Rene na yung sinusumbong niya. 'Di ba? Bago mo sabihin. Kasi kung sila ang magbabayad, nagbayad na ba? Ikaw nagbayad ka na daw eh. Ganun lang. So, sino talaga ang may modus? Basa I also naman. want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Siyempre. Papalabasin nilang hindi sila binayaran para magmukha silang hindi binayaran. Ganun lang kasimple yun. At eto, mahirap kasi kwento. Wag na lang. Meron kasi kaming alam dyan eh, kaya wag na lang siguro, wag na lang nating ikwento. Hayaan na lang natin. Kasi baka mamaya yung nag-hearing pa sila, pastor eh. Meron tayong alam dyan na kalokohan na naman para patagalin si pastor dyan sa sa kulungan. Wag na lang natin kwento. Baka pagalitan ako eh. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Ano siya? Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa glory." Kung kinidnap siya, paano mangyayari yun? Kayo yung, di ba ang gobyerno natin na mahilig mag-kidnap? Di ba? Si Pangulong Duterte, kinidnap, pinadala doon sa dahig. Si Pastor, ginipit yung KOJC. Tapos, pinadala ng waran kahit hindi sa kanya nakapangalan. At hindi naman nahuli, sumuko si Pastor. Tapos pinadala doon sa sa Pasig. Oh. Sino ang mahilig mag-kidnap? Ang KOJC ba o ang gobyernong ito? Kasi may pruweba tayo yung gobyernong to, mahilig mangidnap eh. Mountain, send rescue now, close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya. Alam mo kasi mahirap paniwalaan to si si Ontiveros. Kaya binabasa niya yung mga niya, statement niya. Halatang prepared eh. 'Di ba? Prepared ka sa mga sasabihin mo. Mahirap paniwalaan kasi. Unang-una, marami kang anomalya. Yung sa PhilHealth na lang. Sige, example na lang yung PhilHealth na lang eh. Oh. Di mo nga masagot yun. Siyempre, lilinisin mo yung pangalan mo kasi may pangarap ka. Ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan
ng nangyari sa Farmally hearings. Eto na. Nakita nyo, syempre mga Duterte ang magigipit sa Farmally, kaya pinupush niya. Lahat ng kadikit mga Duterte, talagang dun siya nakafocus. 'Di ba? Sa tingin nyo kung si Pastor hindi yan kaibigan ni Pangulong Duterte, papansinin niya? Hindi. Kailan niya lang pinansin yan? Ito na lang. Ang tagal-tagal na nang dismiss yung mga kaso ni Pastor tapos ngayon ibabalik mo. Kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened. Alam niyo yung marami na kasing marami ng issue to si si Hontiveros na ganyan, yung bumabaliktad yung mga witness. Marami na Kaya magtataka ka dito na hindi talaga bakit babaliktad kung totoo yung pinaglalaban nila? Bakit babaliktad kung totoo yung sinasabi nila? At bakit babaliktad nakita ang muka ni alias Rene kung nagsisinungaling siya? Ayun ang mga tanong lang naman. Kasi kung totoo nga naman talaga na ang sinasabi mo hindi nyo binayaran si Rene, bakit siya babaliktad? Ayun ang tanong dyan. Imposible kasi, imposible. Paano siya harasin ng mga taga KOJC? 'Di ba? Ang sabi nga lagi sinasabi ni Pastor, tatag lang, hayaan nyo lang sila. Lalabas yung mga katotohanan. Ito na, lumabas na. Ano ngayon? Pag tatanggol mo yung sarili mo? Natin. Sige natin yung mga susunod na kabanata. And then, suddenly, flipped. So, let's call this what it is. Witness. Paulit-ulit kasi. Nangyari na yan sa'yo, nangyari na yan sa inyo. Bumabaliktad talaga yung witness pag ikaw ang may... Diba? Sino ba yung witness na yon? Si Bicoy ba yun? Bicoy? Ano nga yun? Nakalimutan ko na kasi ito Basta para meron, hindi tayo sigurado si Bicoy yan. Meron siyang witness tapos bumaliktad din. Tampering, fake news, psychological warfare. Basa? Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their story. Yung na lang yung sabihin mo na yung mga admin ng KOJC nananakit. Kalokohan Meron kasi silang isang admin dyan na sinasabi nananampal daw gabi-gabi. Doon sa sa Davao. Paano mananampal gabi-gabi yun kung nasa Maynila? Uuwi siya doon para manampal lang? 'Di ba? Paano niya magagawa 'yon? Paano magagawa ng isang member 'yon kung nasa Maynila siya at gabi-gabi siyang nananampal sa Davao? Ewan ko kung maniniwala kayo dito Nasa sa inyo na 'yan.
And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Galit ka na? Those responsible for this video crossed a line. Ayan na. And they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. Ayan na. We will work with Lagot them kayo ngayon. for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. Oh. Lagot kayo ngayon. GMA, ABS. Lagot kayo. We're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us. Sure. But you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Okay, sige. Payag kami. Adi, lumabas na ang katotohanan. Lumabas na. Diba? Lumabas na ang katotohanan. Okay lang sa amin kung ano yung katotohanan. Pero ayusin mo naman, te. Huwag ka naman basa ng basa. Kasi kung talagang alam mo lahat ng nangyayari o talagang masasabi mo na yung na-experience mo ba? Experience mo yung mga ginagawa mo. Hindi mo na kailangan basahin. Kung experience mo yan, hindi mo na kailangan magtingin lagi dun sa notes mo. Dapat diretso ka sumagot. Hindi. Ano yan eh? Ano namin yan eh. Lumapit sa amin yan, tapos nag-chat sa amin, nag-email sa amin, tapos nanghingi ng pera. Oh. Hindi pa eh. May paano ka pa. Ano to? May nag-ano sa kanya. Sumulat siya, tapos ganto, tapos ganon. Lagi nakabase dun sa sa notes niya. Alam mo yung notes, ano lang yan, parang guide lang yan, okay? Guide lang yan ng mga sasabihin mo, yung pagkakasunod-sunod, para hindi, bumasi ka na dun eh. Para para safe kang magsalita. Yun lang yun, te. Huwag ka namang Tsaka hindi namin maramdaman yung sinasabi mong the truth. Ano yun? Hindi nyo maitatago ang katotohanan. Gumaganon pa eh. Ang Senate. Dinamay mo yung Senado eh. Nako. 5 nga lang kayo magkakatropa dyan. Oh. Wag mo isama yung buong wag mo isama yung buong Senado. Yung sarili mo lang. Kasi kung totoo man tong sinasabi ni Michael, ikaw ang may pakana niyan. Kasi tinuturo niya, ikaw ang may pakana. O malamang, wag mo isama yung buong Senate sa ginagawa mong katarantaduhan. Pwede? O yun lang naman. Kayo ba mga kababayan naniniwala kayo dito sa sinasabi ni Hontiveros? Nako, kayo na lang ang magsasabi niya. Nako, bahala na kayo sa sa palagay nyo. Kung totoo to, edi okay. Kung sa palagay nyo hindi, edi okay din. Hindi ko kayo didiktahan kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Bahala na kayo sa sarili nyo. Kung maniniwala kayo dito kay Hontiveros, ha? Pero para sa akin, ako, the way pa lang niyang magsalita, the way pa lang niyang magbasa ng mga script, hindi nakapani-paniwala. Yun lang yun. 'Di ba? Guide, pwede mo yang i-guide. Pero yung babasahin mo na halos binasa mo na lahat. Nakadepende ka dun sa script na sasabihin mo. Ay nako, wag kami te. 'Di ba? Yun lang yun. Kayo na po bahala kung maniniwala kayo dyan o hindi. Basta hindi ako naniniwala dyan. Bahala na kayo, ha? Hindi ko kayo pipilitin kung kanino kayo maniwala. Nasa sa inyo na po yan.
Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa